Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kultura ng online na mundo kung saan ang lahat ay ganap na naakit sa kanilang mga telepono. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita natin ang isang binata, na si Lee, na gumagamit ng isang online shopping site na pinangalan ng Target. Ang site na ito ay isang platform kung saan binibenta ang mga second-hand na item. Ibinigay niya ang kanyang address sa isang babaeng buyer kahit na hindi niya ito personal na kilala. Plano pala ng lalaki na ibenta ang kanyang lumang laptop sa tao na gustong bumili nito. Lumipat ang eksena sa ating bida na si So Hyun, na siyang manager ng opisina sa isang business firm. Pinapagalitan niya ang mga trabahador dahil nagkamali sila sa kanilang ginawa. Dahil dito, napagalitan din si Hyun ng kanyang amo, na humihiling sa kanya na gawin ang kanyang trabaho ng tama. Dito natin malalaman na may lihim na nararamdaman ang boss sa ating bida. Sa oras ng tanghalian, ikinwento ni Hyun ang kanyang sirang washing machine sa kanyang kaibigan na si Dolju. Dahil siya ay kasalukuyang nahihirapan sa pananalapi, inirerekomenda ni Dolju ang Target site. Sa pamamagitan ng online platform, makakabili si Hyun ng second-hand washing machine sa mababang presyo. Samantala, si Lee, ang binata na nakita natin sa simula ng pelikula, ay nakatanggap ng mensahe mula sa babaeng buyer na kausap niya. Ipinaalam niya sa kanya na kukunin ng kanyang kapatid ang laptop. Ilang sandali pa, isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa harap ng pinto ni Lee. Pagkatapos ay sinaksak niya ang kawawang lalaki ng maraming beses sa tiyan na ikinamatay nito. Lumalabas na ang estranghero na ito ay isang serial killer na pumipili ng kanyang mga biktima gamit ang Target na website. Kasunod nito, ini-upload ng killer ang mga gamit ng patay sa Target na website para kumita siya sa mga gamit na iyon. Napag-alaman pa na nangingikil siya ng pera mula sa kanyang mga biktima, sa una ay nagpapanggap bilang isang buyer at pagkatapos ay pinapatay sila. Ang ating pangunahing bida ay nabiktima ng malademonyong pagkilos na ito. Gumamit siya ng Target na website at nakakita ng second-hand washing machine. Pagkatapos ay nag-message siya sa may-ari nito at nagpa siyang bilhin ang washing machine. Gayunpaman, nang subukan nila ang washing machine, ito ay hindi gumagana at lumalabas na basura pala. Galit na galit, nakipag-ugnayan siya sa may-ari, ngunit hindi ito sumasagot. Bilang resulta, nagsampa si Hyun ng reklamo laban sa may-ari na iyon, sa pag-aakalang isa siyang scammer. Sa istasyon ng pulisya, itinuturing ni Detective Nash at Detective Ju na mababang kaso ito, ngunit ipinangako nila kay Hyun na mahuhuli nila ang scammer na ito. Sa pag-uwi, masusing sinisiyasat niya ang profile ng may-ari ng washing machine. Sa profile, makikita natin ang lumang laptop na pag-aari ni Lee na pinatay kanina. Ibig sabihin, ang lalaking nagbenta ng washing machine kay Hyun ay ang serial killer. Dahil hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng may-ari, sinimulan ni Hyun na sabihin sa mga tao sa mga komento na huwag magpadala ng pera sa lalaking ito dahil siya ay isang scammer. Sinabi rin niya sa kanila na nagsampa siya ng ulat laban sa kanya. Samantala, nalaman ng serial killer ang mga ginawa ni Hyun. Lumalabas na mayroon siyang kumpletong sistema ng pag-hack kung saan maaari niyang makuha ang bawat online na detalye ni Hyun. Kinabukasan sa opisina, napansin ni Hyun na ang tono ng pakikipag-usap ng kanyang amo ay katulad ng sa isang scammer. Ipinapalagay nito na siya ang may kasalanan. Kinalaunan sa araw na iyon, nagsimula siyang makatanggap ng ilang scam na tawag. Patuloy na nagri-ring ang kanyang telepono at nakakatanggap din siya ng maraming mensahe mula sa mga hindi kilalang tao. Nangyari ito dahil ninakaw ng serial killer ang mga detalye ni Hyun at ipinost ito sa iba't ibang website para makabili ng mga hindi kinakailangang produkto. Ang masama pa nito, ng gabing iyon, maraming delivery person ang dumating sa kanyang pintuan. Kumbinsido si Hyun na alam na ngayon ng scammer ang kanyang address. Kinabukasan, paglabas niya sa opisina, nag-iwan siya ng note sa pinto na binabanggit na walang delivery person ang dapat pumunta sa kanyang lugar kung hindi ay mahuhuli sila ng pulis. Nang maglaon, si Hyun, na naniniwala na ang scammer ay sumusobra na, ay bumisita sa istasyon ng pulisya at humiling na dapat nilang tingnan ang kaso niya sa lalong madaling panahon. Tiniyak sa kanya ng mga detective na ginagawa nila ang investigasyon. Nang gabing iyon, lumabas si Hyun kasama si Dolju para uminom ng konti at medyo nahihilo sila. Pagdating niya sa kanyang bahay, makikita natin na ang serial killer ay binabantayan siya mula sa malayo. Kinabukasan, binisita si Hyun ng isang mekaniko na dumating upang suriin ang mga sprinkler ng tubig. Ito ay lubhang kakaiba dahil ang kanyang mga sprinkler ng tubig ay hindi kailanman nasira.
Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagtungo sa trabaho. Mamaya ng hapong iyon, nakatanggap siya ng kakaibang text mula sa kanyang kapatid na biglang nanghingi ng pera sa kanya. Sinubukan ni Hyun na tawagan siya pero parang naka-off ang phone niya. Ibig sabihin, nagpapanggap ang serial killer bilang kapatid niya at humihingi ng pera kay Hyun. Nang gabing iyon ay nakarinig siya ng ingay sa pinto at nang siya ay pumunta upang tingnan ito, ang electric lock ay automatikong bumukas. Isang lalaki ang biglang sumulpot sa kanyang pintuan at nagtanong kung siya ba ang babaeng binayaran niya ng pera para magpakasaya. Mabilis na napagtanto ni Hyun na kahit papaano ay nahack ng scammer ang kanyang electric lock at ngayon ay nagpapadala ng mga random na lalaki sa kanyang bahay upang magpakasaya. Nataranta, tinawagan niya ang mga detective, dahilan para umalis sa lugar ang lalaki dahil sa takot. Ilang sandali pa, nakatanggap si Hyun ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing, "Darating ako para makita ka sa loob ng 5 minuto." Sa sandaling matapos ang timer, automatikong bumukas muli ang pinto at dumating ang isa pang lalaki sa harap ng kanyang apartment. Ngunit bago mangyari ang anumang masamang mangyayari, dumating si Detective Ju sa tamang oras upang arestuhin ang lalaking iyon. Sa susunod na araw, gayunpaman, ito ay nagsiwalat na ang lalaki ay dumating din lamang upang pasayahin si Hyun. Binigyan daw siya ng address ng isang hindi kilalang lalaki. Nang maglaon ng gabing iyon, pinagbantaan ng serial killer si Hyun na sinasabi sa kanya na malapit na ang kanyang kamatayan. Dahil naiinip na siya sa pakikipaglaro sa kanya. Sa takot, agad na ipinaalam ni Hyun sa mga pulis ang tungkol dito. Matapos ang masusing investigasyon, sa wakas ay nahanap na ng mga detective ang lungga ng scammer. Walang mga gamit maliban sa isang freezer sa sulok. Nang buksan ito ng mga detective, sila ay naiwan sa lubos na pagkabigla. Natuklasan nila ang bangkay ni Lee, na ang ibig sabihin ay bahay niya ito. Ngayon sa wakas ay napagtanto ng lahat na ito ay isang seryosong kaso at ang suspect ay isang serial killer. Samantala, ipinahayag na ang taong dumating upang ayusin ang mga sprinkler ng tubig sa lugar ni Hyun ay ang serial killer. Naglagay siya ng camera sa loob ng sprinkler para bantayan siya. Sa gabi, naramdaman ni Hyun na may pumasok sa kanyang apartment kaya sinuri niya ito ng maigi. Gayunpaman, walang ibang tao sa kanyang lugar kundi siya lang. Nang sumunod na araw, sinundan ng serial killer si Hyun sa kanyang tahanan. Nang dumating ang kanyang amo upang bisitahin siya, tumanggi siyang papasukin siya dahil naniniwala siyang baka siya ang scammer. Sa kabila nito, pilit na sinubukan ng kanyang amo na pumasok sa loob na tila lasing. Sa takot, isinara ni Hyun ang pinto at nasugatan ang kanyang kamay sa proseso. Maya-maya, nakita niyang nagkalat ang mga gamit niya sa banyo, na parang may bagong ligo. Nakahanap din siya ng mga pagkain na nakakalat sa kusina na nagpapahiwatig na may nagluto doon. Biglang nag-on ang computer niya ng mag-isa at sa screen, sinasabi nito, "Ngayon ay maaga kang umuwi." Nang makita ito, natakot si Hyun kaya agad niyang tinawagan ang mga detective. Nang dumating sila para siyasatin ang apartment, wala silang nakitang fingerprint. Ito ay nagpapahiwatig na ang serial killer ay sanay sa kanyang trabaho. Nagpatuloy ang panliligalig habang tinawagan ng serial killer si Hyun kinabukasan at ipinaalam sa kanya na alam niya ang mga detalye ng kanyang bangko. Makalipas ang ilang sandali, kinuha niya ang lahat ng pera sa kanyang bank account na nagudyok sa ating nalulumbay na bida na magwala. Samantala, sinimulang seryosohin ng mga detective ang kaso. Isang araw, naghihintay si Detective Ju sa labas ng bahay ni Hyun para subukang mahuli ang salarin. Biglang binasag ng killer ang bintana ng kotse ng detective at nagawang patulugin siya. Pagkatapos ay naglabas siya ng kutsilyo para patayin si Detective Ju. Sa kabutihang palad, hindi niya ito magawa nang makarinig siya ng ingay sa malapit. Ang serial killer ay nagpatuloy sa bahay ni Hyun na handang patayin siya ngayong gabi. Kasabay nito, dumating din ang boss ni Hyun sa lugar para humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Nang makita niya ang serial killer na nakasuot ng ordinaryong damit, inisip niya na nakikipagrelasyon si Hyun sa lalaking ito. Nagalit ang boss at nagsimulang magsalita ng masama sa kanya. Hindi na nakatiis ang lalaki kung saan brutal na sinaksak ng killer ang boss at pinatay siya. Sa oras na bumalik si Hyun sa apartment, itinago na ng killer ang bangkay at pumasok sa loob. Dahil wala siyang alam sa nangyari, humiga si Hyun sa sofa at dito ay may napansin siyang kakaiba. Bumaba ang mga mata niya sa water sprinkler nang makita niyang may kumikislap na mga ilaw ng kamera sa loob.
Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang lahat ng mga sprinkler at naniniwala siya na ang serial killer ay maaaring nilagyan ng mga kamera ang buong apartment. Nang suriin niya ang mga sprinkler, nakagawa siya ng nakakatakot na pagtuklas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa patay na katawan ng kanyang amo na itinago ng serial killer sa isang sulok. Maya-maya, bumukas ang pinto sa likod niya at ngayon ay nakatayo sa likuran niya ang serial killer. Agad niyang inatake si Hyun at pinatulog siya para mawalan siya ng malay. Kasabay nito, nagkamalay si Detective Ju at dumating din si Detective Nash sa pinangyarihan. Sinundan ng dalawa ang kotse ng serial killer kung saan hostage niya si Hyun. Dumaan sila sa makipot na kalye, ngunit biglang nabangga ng truck ang sasakyan ni Detective Nash. Bilang resulta, siya ay nasugatan ng malubha. Naging sanhi din ito ng pagbaliktad ng kotse ng serial killer. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinsala sa proseso, ang killer ay namamahala upang makatakas mula sa pinangyarihan. Kasunod ng malagim na aksidente, si Hyun at Detective Nash ay isinugod sa ospital. Bagamat gumaling ang ating bida pagkatapos ng ilang araw, malungkot na sumuko si Detective Nash sa kanyang mga pinsala. Nang ipaalam sa kanya ni Detective Ju ang hindi magandang pagkamatay ng kanyang partner, nanlumo si Hyun dahil maraming tao ang namatay dahil sa kanya. Pagkatapos makalabas ng ospital, nakaisip siya ng ideya na hulihin ang serial killer minsan at para sa lahat. Muli siyang nakipag-ugnayan kay Detective Ju at gumawa ng plano kung saan mahuhuli nila ang serial killer. Pareho silang nag-login sa target na website at gumawa ng profile ng isang peking babae at linlangin ang serial killer sa pamamagitan ng pag-upload ng larawan. Malapit nang lumapit ang serial killer sa peking profile na ito at humiling na makipagkita para sa paghahatid ng produkto. Nag-disguise si Hyun at lumabas para salubungin siya. Gayunpaman, may naramdaman siyang kakaiba at nahulaan din ni Hyun na marahil ay nalaman na ng serial killer ang tungkol sa kanilang plano. Kaya naman, nagdahilan siya na pupunta siya sa banyo at agad na tinawagan si Detective Ju. Sa kasamaang palad, inatake siya ng serial killer mula sa likuran at nawalan ng malay at dinala siya. Pagkatapos ay dumating siya sa gusali ng kanyang opisina at hinihintay na magpakita ang detective. Pagkaraan ng ilang oras, nang magkamalay si Hyun, nagawa niyang magtago sa balkonahe. Pagkatapos ay tinawagan niya si Detective Ju at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit, nalaman ito ng serial killer at binasag ang bintana sa pamamagitan ng palakol. Nang papatayin na niya si Hyun, dumating si Detective Ju sa eksena at nagsimulang makipaglaban sa serial killer. Sa sumunod na laban, pareho silang naglaban gamit ang kutsilyo sa isa't isa habang nakikipagbuno para sa kanilang buhay. Kasabay nito, nakahanap si Hyun ng isang automatikong nail hammer at nagpaputok ng pako sa serial killer. Sa kabila nito, hindi pa rin namamatay ang masamang tao. Sa halip, sinimulan niyang salakayin si Hyun. Matapos ang mahigpit na hidwaan ng dalawa, malapit na siyang saksakin ng serial killer. Ngunit sa kabutihang palad, sinalakay siya ni Detective Ju mula sa likuran at itinulak siya sa balkonahe. Diretsyong bumagsak sa kotse sa ibaba. Sa kabila ng matinding pagbagsak na ito, ang dalawa ay patuloy na nakikipagbuno hanggang sa pigilan ni Hyun ang masamang tao. Nagbibigay ito ng sapat na oras para saktan ni Detective Ju ang masamang tao at sa wakas ay patayin siya. Sa huling eksena, ang kwento ng pagpatay na ito ay sa wakas ay nalutas at pagkatapos ng ilang araw, si Hyun ay bumalik sa kanyang normal na gawain. Ngunit ang karanasan ay nag-iwan sa kanya ng malalim na pagkaunawa sa mga likas na panganib ng online na mundo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.